Hello sa lahat ng mga solid HDV positive. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aming naging karanasan sa Baguio Luwakan Airport. Nung time na yon kasi Sir Red ay nag-OJT ako sa aviation company at yung department namin ay magkakaroon o gagawa kasi ng strategic plan. And syempre, niyaya kaming mga nag-OJT doon sa kanila since sagot din naman nila lahat ng gastos. And if pag hindi naman kasi kami sumama, kami lamang po na OJT ang matitira sa opisina. So bago din kami makapag-decide na sumama, nag-warning na sa amin or nagbahagi na sa amin yung isa naming guro na if sa second floor kami ng staff house matutulog, wag na daw po naming papansinin kung sakaling merong magpaparamdam sa amin. So pagdating namin sa staff house, doon pa lang Sir Red ay mararamdaman mo na talaga na ang creepy. Yung estilo kasi nung structure na iyon, since para nga siyang sinaunang bahay, ay talagang puro kahoy lamang at sobrang luma na base sa mga mababakas mong mga marka sa mga kahoy na gamit. Sumakyat na rin kami sa second floor kasi dun din daw matutulog ang mga OJT. Bali 4 yung bed na naroroon at yung 3 ay magkakatabi, habang yung isa ay nasa paanan nung 3 magkakadikit. Nung unang gabi namin Sir Red ay wala naman pong kakaiba kaming naramdaman. Except sa nagising kaming dalawa nung katabi ko kasi meron po kaming nadidinig na kaluskos sa gawing ulunan namin. Since nangingibabaw yung pagod namin sa biyahe, ay hindi na lamang din namin pinansin ang mga iyon. Kinabukasan paggising, yun agad yung first topic namin. Napagkwentuhan namin yung naranasan namin at nangyari kagabi. Kwento rin namin iyon doon sa ma'am na nagsabi o nagbanggit sa amin na wag naming papansinin ang mga pagpaparamdam. Pagkasabi pa lamang po namin sa nangyaring iyon sa ma'am namin, ay tumawa lamang siya at sabi, sabi sa inyo hayaan nyo at winelcome lang kayo nun. At nagkatinginan kaming lahat. Hanggang sa sumapit yung second night namin. Ito naman Sir Red ay experience na ng isa naming kasama at kwento lamang niya sa amin pagkagising niya kinabukasan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Via. So after namin mag-dinner lahat, yung mga head o yung mom namin doon ay nagyaya ng chill. Since hindi naman kami mahilig uminom, umakyat na lamang kami sa kwarto at yung isa naming kasama na si Via ay sumama po sa mga boss namin. And then fast forward. Sa tansya ko ay magka-quarter 3 na iyon ng madaling araw nang matapos po ang kanilang inuman. Naramdaman ko rin kasi yung pag-akyat po ni Via doon sa tinutulugan namin at siya nga din po yung nahihiga doon sa nag-iisang bed sa paanan. So pagkahiga daw niya ay nag-scroll daw muna siya sa FB saglit at sumagot sa mga mensahe niya sa messenger hanggang sa siya ay nakatulog dahil na rin sa dami ng kanyang nainom. Ilang oras makalipas daw nun, out of nowhere ay bigla siyang nagising. As in yung gising talaga na parang umaga na. Ayaw niya raw tumingin sa likod at baka daw kasi may makita siya. And then nag-decide na siyang tumabi sa amin kasi nakaramdam daw talaga siya ng takot. And then pagkalipat niya, habang nakatingin sa phone niya, may nagtanong daw sa kanya at ang sabi, "Bakit ka lumipat?" At sinagot naman niya ng, "Natatakot kasi ako At rinig ko rin yung pag-uusap nila na iyon dahil nagising din ako sa paglipat ni Via. So pagkagising namin ay nagtsikahan na naman po kami kung ano yung naganap sa inuman at doon na naipasok ni Via yung na-experience niya kinaumagahan. Actually hindi naman daw dapat namin gawing big deal iyon
Not until nagtanong yung isa naming kasama, which is yung nagtanong daw sa kanya nung lumipat siya nung time na yon. Same questions, but ito sa pagkakatanong niya. Paggising ko, magkatabi na kayo ni Maddie. Which is ako yun. And then sabi bigla ni Via, natakot kasi ako. Di ba tinanong mo pa nga? At umagri na lamang ako kay Via sapagkat nagising nga din ako kaninang madaling araw dahil sa nag-uusap na yun. Very sure talaga ako, Sir Red, at ininsist ko pa na boses iyon ng kasama namin. Pero sinabi niya, si Maddie, na hindi daw pala siya nagtanong at talagang tulog na tulog siya. Ni halos wala nga daw po siyang matandaan na lumipat si Via sa aming lugar. Hanggang sa nagkakatakutan na kami dahil bigla din pong nagsalita yung isa pa naming kasama na si Hana at baka daw siya yung nagtanong. Pero malakas ang pakiramdam namin, Sir Red, na sinabi lang iyon ni Hana para mawala yung takot namin. Pero ang totoo, swear to God, hindi naman talaga niya boses yun. Since super hooked kami, Sir Red, sa lahat ng mga kwento ninyo, kaya naengganyo na rin ako na i-share yung unexplained experience namin ng mga kaklase ko. Noong mga panahong iyon, Sir Red, taong 2002, September, nang magkaroon po kami ng school tour sa Baguio at sa teachers camp nga po kami tumuloy. Maulan nga po nung araw na iyon, eksakto sa pagdating namin sa Baguio. Inasikaso naman din kami ng mga staff at hinatid pa nga sa mga tutuluyan naming rooms. So ako, si Joy at si Aiza ay magkakasama sa room since kami nga po talaga yung mga super close. So pagkapili namin ng mga beds namin, ako at si Aiza ay nagpunta sa restroom dahil nakakaramdam na ako ng pagkaihi. Si Joy naman ay nagpaiwan na lang sa room dahil napagod din daw siya sa biyahe at sakto nag-aayos din kasi siya ng mga gamit. So pagbalik na po namin sa room, nadatnan namin si Joy na nakaupo sa bed na napili ko na malapit sa bintana. Naninigarilyo pa nga po siya kahit bawal habang nakikinig ng music sa CD player. Paglapit namin, nakita namin na namumutla siya at parang nga din pong kaiiyak lamang dahil namumula ang mga mata. Nagkatinginan tuloy kami ni Aiza at nagtanong kay Joy kung ano ang nangyari sa kanya. Sa halip na magsalita sa umpisa, itinuro lamang niya ang napili niyang bed. Hanggang sa inamin niya na parang nga daw pong may tumabi sa kanya. Nagtinginan na lamang po kami ni Aiza at pinagkibit balikat na lamang namin iyon sapagkat una, hindi kami naniniwala sa mga ganitong klaseng mga bagay. Ikalawa, si Joy ang magsasalita ng tungkol sa mga yon, knowing na maging siya ay hindi rin naman naniniwala sa mga paranormal. Kaya ang sabi tuloy namin sa kanya, baka dulot lamang ito ng pagod sa biyahe kung kaya't nagyaya na lamang po kami na lumabas ng room, mamasyal ng kaunti sa labas para kumalma, magpahangin at makalimutan niya yung pangyayari. So maghapon po kaming namasyal at bumalik lamang kami ng teacher's camp, yung maggagabi at magdi-dinner na. So habang kumakain na rin po kami sa dinner hall, narinig namin yung advice ng isang instructor namin sa class niya na wag na daw kaming lalabas ng room after 10:00 ng gabi. Natawa pa nga kami kasi sabi, meron daw pong naglalakad sa hallway at maririnig daw talaga na animoy may hila-hila itong kadena. So after nung dinner na iyon, Sir Red, ay nagpunta na kami ni na Joy at Aiza sa main hall para sa short debrief ng instructors namin.
Bandang 8:30 na yata iyon nang pinabalik na kami sa kanya-kanyang rooms. Susabay-sabay na rin kami gumamit ng restroom dahil naalala na naman namin yung nangyari nung umaga kay Joy. So pagbalik namin sa room, pinagtabi-tabi na lamang namin yung mga beds namin at sa gitna na si Joy. Nagkwentuhan kami bago matulog. Nakakatawa nga si Red dahil nagtakutan pa nga kami at nahulog pa sa bed si Aiza dahil nag-dive siya galing sa lamesa. Yung switch po kasi nung ilaw sa kwarto namin ay nasa gitna ng kwarto at dun mismo sa may bulb na nakabitin ito dapat i-switch off. So hindi ko na rin po alam kung ano yung eksaktong oras nang magising ako dahil nakaramdam ako ng panlalamig. Hindi lamang iyon, Sir Red, dahil nakatitiyak ako na meron pong nag-iingay sa labas ng room namin. Nung una, hindi naman ganun kalakas pero sapat para malaman mo na yung tunog ay parang ganun sa mga nagtitimpla ng kape. As in nagkiklink. Sa unay mahina lamang pero kinabahan na talaga ako, Sir Red, nang nadinig ko ito ng palakas na para bang nasa loob na ng aming kwarto. Doon po ako kinabahan lalo. Hihilahin ko na rin sana yung kumot ko at magtatalokbong hanggang sa naramdaman ko na wala palang nakakumot sa akin. That's why nakaramdam ako ng panlalamig. Again, hindi po ako matatakotin pero hindi ko na rin po tinangka na kunin yung kumot sa paanan ko. Hindi ko alam paano napunta yun doon dahil hindi naman ako malikot matulog at isa pa, natatandaan ko na bago ako matulog ay kinumutan ko ang buong katawan ko dahil ang lamig talaga. Sumiksik ako kina Joy at hindi ko alam na gising din pala sila at nakikiramdam. Pati si Aiza ay gising na din pala dahil sa ingay na nadinig ko. So nagkasiksikan kaming tatlo at hindi namin alam kung paano rin kami nagkasya sa isang maliit na kumot. Kinaumagahan, wala po kaming pinagsabihan ng naganap at yung experience naming iyon. Pero nadidinig namin mula sa ibang mga estudyante na kasama namin sa tour na meron po silang ganun ding kwento. Very similar sa nangyari sa amin. Lahat ay nadinig po namin, Sir Red, habang kami ay naghihintay sa main hall nung araw na papauwi na kami at pabalik ng Maynila. Kahit matagal-tagal na nangyari ito, Sir Red, sa tuwing naiisip ko hanggang ngayon, nandun pa rin talaga yung kilabot na as if kahapon lang nangyari ang lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga solid HTV positive na nakikinig katulad ko. Anyway, ito pong ibabahagi kong kwento, Sir Red, ay base sa mga ikwento na rin sa akin ng aking ina. Sa kanyang kwento, lagi niya pong sinasabi na ang kanyang buong pamilya ay talagang nakaugat na sa Baguio. Noong 60s ay napakaganda at napakalamig daw talaga sa Baguio. Although maaaring ganito rin naman hanggang ngayon. But anyway, ayon sa mga kwento niya, natandaan ko na meron daw po silang dating kapitbahay na nabuntis at nung mga panahong iyon, hindi daw talaga makatulog sina Mami. There was a series of nights daw talaga na ang lakas-lakas ng weirdong ingay na nadidinig nila sa labas. Dahil bata pa nga si Mami noon, hindi daw po niya ma-specify kung anong klaseng sound iyon, pero ang nadidinig daw po niya ay parang tik, tik, tik. And it was loud enough na kahit daw po yung isa sa mga auntie ko ay hindi rin makatulog. Wala din naman daw po sa ideya nila na isa pala itong aswang. And who would have thought na Baguio may aswang? Hanggang sa bigla na lamang din daw pong nawala yung ingay na iyon
Nung oras na isinilang na ng kapitbahay nila ang isang malusog na baby. And then after that, lumipat na daw ang pamilyang ito at hindi na daw po nila alam kung saan sapagkat wala na rin naman daw naging komunikasyon sina Mami sa dati po nilang kapitbahay na yon. Isa rin sa mga tumatak na kwento ni Mami sa akin noon ay nung siya daw ay grade school pa lamang sa hindi ko napapangalanang sikat na elementary school sa Baguio. Palagi daw kasi Sir Red na nakaugalian na ni Mami na kahit hindi daw po siya utusan ng kanyang guro noon ay nagwawalis daw po siya sa buong classroom nila pagkatapos ng recess. Matapos nga daw po niya ang pagwawalis, yung lahat ng kalat na kanya pong natipon ay winawalis daw po niya sa isang butas doon sa floor ng kanilang classroom. Hindi na nga din daw po niya inulit yung pagwawalis ng kalat sa butas ng floor nung araw daw na pagtingin daw niya sa butas ay may mga gumagalaw. Nang kanya nga daw pong niluhuran at tinitigan ng maigi, hindi daw siya pwedeng magkamali Sir Red sapagkat may nakita siyang maliliit na mga nilalang na naroroon. At yun malamang ay mga duwende daw. Agad-agad ay napahiyaw nga daw po si Mami at lumapit pa nga daw po siya sa kanyang teacher. Kinabukasan na hindi nga daw po nakapasok si Mami dahil inaapoy na siya ng lagnat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dre. Ako po ay mula sa Cebu at pagpasensya niyo na lamang po ang first timer na mag-share ng kwento dito. Ang kwento ko pong ito ay mula sa aking mga personal na karanasan at nagsimula nung ako po ay 6 na taong gulang pa lamang. Tandang-tanda ko pa nga Sir Red na meron pong isang gabi noon na kami lang ng bunso kong kapatid at si Mama ang naiwan sa bahay. So dahil talagang bagot na bagot kami, niyaya na lamang po namin si Mama at ang aking kapatid na magpicture. So pumesto na kami ng kapatid ko sa may bintana namin at yung unang take ng picture ay tawang-tawa pa nga kami. Yung pangalawang take ng picture naman hanggang sa pangatlo, doon Sir Red ay hindi na po namin nagawa pang tumawa. Kapansin-pansin kasi sa gawing likuran namin na tila may nahagip yung kamera na kulay puti at hugis tao ito. So syempre, inisip na lamang po namin nila Mama na baka ito ay isang refleksyon lamang dahil sa flash ng kamera. Hanggang sa inulit namin ito ng ika-4 na take at yung kapatid ko na lang po yung nakatayo sa harap ng kamera. Nagulat na naman po kami dahil yung puting anino o puting figura ay muli na naman po naming nakita. Sa pagkakataong ito Sir Red ay naghugis tao na siya na parang buong buo na nakatayo sa likod. Tila baga nakisama pa nga sa aming pictorial dahil nakaharap po siya sa kamera. Pero hindi po namin maaninagan yung muka. Hanggang sa umabot pa nga ng 5 take yung pagpipicture at ako na lamang ang mag-isang nakatayo. Doon ay iba na ang naramdaman ko. Nang aking inusisa at zoom ang mga picture, napansin ko Sir Red na isang bata yung nakatayo. Hindi lamang po iyon sapagkat naka-uniforme siya na pangsundalo. Nakatingin talaga siya sa kamera. Mas nang hilakbot ako Sir Red sa isa pang kuha namin dahil hindi lamang po nakatayo pala doon yung nilalang, kundi nakaakbay sa akin. Kung pagbabasyan ko kasi yung damit niya, para po siyang pinaslang. Duguan kasi yung damit at maging yung mukha niya. Kaya nagdesisyon na lamang po si Mama na patingnan sa albularyo yung mga litrato para malaman din namin kung ano ang pwedeng ikontra. Pero kinaumagahan, para nga ding napahiya si Mama
sapagkat hanap siya ng hanap sa gallery pero hindi po niya makita yung mga kinunang litrato kagabi. Hindi po namin alam kung may kababalaghan ba talagang naganap o sadyang ayaw lamang patingnan ng nilalang na nakunan namin yung kanyang itsura sa albularyo. Natatandaan ko rin po ang karanasan namin. 7 taong gulang naman ako nito at naiwan po kami sa bahay dahil nag-attend po ang aming mga magulang ng couples night. Natutulog na po sa sala yung kapatid ko noon. Kung hindi nga ako nagkakamali, nagising pa nga ako dahil naalimpungatan sa naaamoy ko. Para pong may nasusunog. Kung di rin ako nagkakamali bandang hating gabi na po ito. Hanggang sa bigla-bigla, Sir Red, pumupula ang kulay ng loob ng bahay at unti-unti ay napupuno ng usok. Kaya bumangon na lamang talaga ako para tingnan kung saan nanggagaling ito pero hindi ko mahanap. Kaya agad-agad ay switch on ko yung ilaw at bumalik na sa higaan. Patulog na nga sana ako noon nang mapansin ko, Sir Red, sa pinto ng CR namin ay parang may nakatayo. Nabigla na naman ako kaya napatayo ako sa kinahihigaan ko. Hindi ko nga po alam kung isisigaw o iiiyak ko na lamang ang takot dahil talagang bigla po siyang lumaki, Sir Red. Yun bang parang 6 na taong gulang na bata? Parang kasing laki nga lang ng bunso kong kapatid na kasama kong natutulog noon. Tas bigla-bigla na lamang siyang lumaki at hindi po pangkaraniwan. Hindi ko tuloy matanto kung anong klase siya. Basta't lumaki siya at bigla na lamang humaba ang sungay. Hindi ko na po maaninag yung mukha niya dahil hindi ko na itinuon yung pansin ko doon dahil sa sobrang hilakbot. Namatay din po yung ilaw na kanina lamang ay switch on ko. Pero sa pagdilim ng buong paligid namin, doon ay mas nakita ko, Sir Red, na hindi talaga siya isang tao sapagkat nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at titig na titig sa kapatid kong mahimbing na natutulog. Akma ko na nga din po sanang gigisingin yung kapatid ko nang magsalita siya at ang sabi, "Tumawa ka muna ng mabuti sa gabing ito. Dahil kung hindi, kapatid mo ang kukunin ko." Nakakahilakbot, Sir Red, yung boses niyang iyon. Ang isa pa, para nga din pong sumapi ito sa kapatid ko dahil nagbubukas din ang kanyang bibig sa kung ano yung mga isinasalita nitong nilalang na to. Sa maniwala kayo't sa hindi, talagang napalayo din ako sa kapatid ko. Iniisip ko kasi na bigla-bigla na rin magbabago ang kanyang imahe, magbabago ang kanyang anyo. Pero nilakasan ko ang aking loob at binawi ko ang lakas ko. Ginising ko ang kapatid ko at dali-dali ko siyang niyaya na lumabas ng bahay para puntahan na sina mama at papa. Nang sumunod na taon, 8 taong gulang na po ako noon nang naiwan ako sa bahay ng mag-isa dahil may pinuntahan na naman sina mama na party sa kanilang grupo. Hindi daw niya ako pwedeng isama, bagkus sa yung bunso ko lamang na kapatid. Mainam daw na may maiiwan sa bahay para makapagbantay. So hapon nang mangyari ito, eksaktong naliligo ako sa CR namin. Yung pintuan kasi ng CR ay tinted white glass kaya kitang-kita mo kung merong tao sa labas ng CR. Nagsasabon nga po ako noon nang narinig ko na mayroon pong isang gamit na nahulog mula sa second floor. Maririnig ko lang naman yung ingay dahil hindi naman din po konkreto yung second floor. So tiningnan ko. Nahulog pala yung laruan ng kapatid ko noon kaya ibinalik ko na lamang at pagkatapos tumungo na muli sa CR para ituloy ang aking pagligo. Aktong pag-lock ko pa lamang nung pinto ng CR. Akma din na magbabanlaw na ako.
May nakita po ako sa ibang bahagi ng pinto. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Red, na meron pong maitim na kamay na nakadikit at may tumutulo pang dugo. Yung kamay po ay alam kong sa bata dahil sa liit niya. Yun yung sukat ng kamay na nakita ko noon at talagang takot ang namayani sa akin. Nakakatawa man, Sir Red, pero hindi na talaga ako nakapagbanlaw. Dali-dali na nga akong lumabas kahit na meron pang konting sabon ng aking katawan. Hindi ko nga po talaga alam, Sir Red, kung ano ang nais nito, kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin at sa kung bakit lagi-lagi akong pinagpaparamdaman ng batang to. Ilang araw mula nang mangyari yun ay sinabi sa akin ni Lola na wag daw akong matatakot sa mga nagpaparamdam sa akin na bata. Maaaring gusto lamang daw po niyang makipagkaibigan sa akin. Pero may pag-aalinlangan man sa sinabi ni Lola, sinunod ko na lamang po siya. Total, hanggang paramdam lang naman yung bata at hindi naman niya ako sinasaktan. Hanggang sa sumapit na nga po ako sa 10 taong gulang. Mag-isa na naman din ako sa bahay nang magparamdam yung batang yun. Para iwas bagot at sawang-sawa na rin kasi ako mag-TV, pumunta ako sa sala at doon ay nag-drawing. So habang gumuguhit ako, bigla na lamang po akong nakaramdam ng malamig na hangin at otomatikong nagsipagtayuan ang mga balbon ko noon dahil para po siyang yumakap. Kakaiba yung lamig ng hangin na iyon na para ba talagang dumikit sa aking buong katawan kumpara doon sa mga nararamdaman natin na napapadaan lang. Napansin ko nga din po na hindi man lang gumalaw yung mga kurtina namin. On top of my mind, alam ko na nagpaparamdam na naman yung bata. Pero gaya nga ng sinabi po sa akin ng aking lola, wag ko na lamang pansinin. Hanggang ilang minuto matapos nun, nasa kusina naman ako nang makarinig po ako ng pagdidribble ng bola sa second floor. Hindi ako pwedeng magkamali na ito ay laruan ng bunso kong kapatid na nasa divider. Sa aking isipan, bakit biglang mahuhulog at parang may magdidribble ng bola kung ito ay nakalagay lamang sa divider? So inakyat ko po yung second floor at binalik ko lamang yung bola na iyon sa kanyang lalagyan at pagkatapos ay agad-agad bumalik sa sala at bigla na naman pong may isang laruan na nahulog. Hindi ko po alam pero sa tingin ko ang nais niyang sabihin, yung kaluluwa ng batang ito na nagpaparamdam sa akin ay gusto niya akong makipaglaro sa kanya. Tuloy ay sinabi ko na, may ginagawa kasi ako ayoko makipaglaro muna sa'yo. At simula nga noon, Sir Red, wala na akong nadidinig na kahit na anumang mga laruang nahuhulog sa second floor. Hanggang sa ito na, 15 years old naman na ako nang mangyari ito. May lakad po ako nung panahong iyon. Nasa labas si Mama habang naglalaba. Ako naman ay nasa kwarto at nag-aayos pa. Hinihintay ko pa nga yung reply ng mga kaibigan ko noon bago ako umalis ng bahay. Makailang minuto lamang, nakarinig po ako na para bang may tumatakbo sa hallway. Para nga po siyang nagmula sa hagdan papunta sa kwarto ni na Mama at bumalik na naman. Akala ko nga ay naroroon na yung pamangkin kong batang lalaki kaya hindi ko na lamang pinansin. Hanggang sa paulit-ulit ko nang naririnig yung takbo nung biglang huminto na po sa bandang pinto ng kwarto ko. Kaya binuksan ko na ito pero laking gulat ko po nang makitang wala naman palang tao at kahit yung akala ko'y pamangkin kong lalaki ay wala po pala sa bahay. So pumunta na lamang ako ng sala at umupo sa sofa kaharap ng hagdan. Hanggang sa tumawag na nga yung mga kaibigan ko sa cellphone at nung nahulog na naman yung isang laruan ng kapatid ko na nakapatong sa divider,
Ang sabi ko sa kaibigan ko ay tatawag na lang ulit ako. At saktong pagkapatay ko ng cellphone, sinigawan ko yung nilalang na naroroon sa second floor at sinabi kong, "Please, wag muna ngayon. May lakad ako. Huwag ka na rin naman sana maghuhulog ng laruan kasi hindi ako nakikipaglaro sa'yo." At pagkatapos kong sabihin iyon, Sir Red, ganun na lamang ang hilakbot na naramdaman ko nang makita ko po talaga yung bata na dumungaw mula sa hagdanan at galit na galit ang kanyang pagkakatitig sa akin. Para po talagang umurong at nalunok yung dila ko. Hindi na ako nakapagsalita pero napansin kong nagluluha na ang mga mata ko habang tinititigan ko rin siya. Gusto ko man po talagang tanggalin yung pagkakatitig ko sa kanya pero ewan at talagang ang lagkit at para bang may magnet ang kanyang titig. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko nung makita ko yung mukha niyang sobrang nakakatakot. Tas bigla po siyang ngumiti kahit na magkasalubong ang kanyang mga kilay. Tumakbo po ito papunta sa kwarto ko. Simula po noon, Sir Red, hindi na rin ako nag-attempt kahit idlip. Hindi na rin ako natulog sa kwarto kong yun nang hindi ko kasama ang kapatid ko. Natatakot na rin ako at baka kung anong gawin sa akin nung nilalang. At sa totoo lang, habang ikinikwento ko nga po sa inyo ito, Sir Red, ay talagang nanginginig ako sa takot. Pakiramdam ko nga, Sir Red, habang isinusulat ko ito, naririto lamang siya sa tabi ko. Maaaring tinitignan din niya kung ano ang mga ikinikwento o isinusumbong ko sa inyo.